Congress and party? Well, may mahabang debate dyan sa mga nagdaang panahon dahil sa definisyon ng political dynasty at sa mga rules na papalibot dyan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May isang kandidato na nag-file, matagal na siyang tumatakbo, konsehal sa isang bayan. Yung kapatid niya, biglang sumikat sa larangan ng showbiz o anuman, nagpa siyang mag-file ng senador. Tanong, dynasty ba yan? Pagbabawal niyo ba yung kapatid ng tumakbong konsehal at papayagan yung senador? Pagbabawal niyo ba yung senador dahil nauna yung konsehal? Paano pag may magpinsan na nag-file ng certificate of candidacy, yung isa para konsehal sa isang bayan, yung isa para mayor sa kabilang bayan? Saklaw ba yun? Pareho pa rin ba ang sagot mo kapag tumakbo yung magpinsan na mayor ng isang bayan at governor naman sa isang probinsya na hindi saklaw ng bayan niya yun? Pareho pa rin ba ang sagot mo kapag tumakbo sa Mindanao yung isang pinsan at tumakbo naman ng konsehal yung isa sa Luzon? Paano kung may gustong iboto ang mga kababayan nating presidente na sikat, na gusto nating lahat? Biglang may pasaway na kapatid na tumakbo bilang congressman o senador. Bawal na ba tumakbo yung kursunada nating presidenteng tatakbo? Ilan sa mga katanungan na hanggang ngayon hindi pa nasasagot ng mga nagpapanukala. Ang assumption nila ay isang malaking sindikato ang lahat ng pamilya na hindi naman siguro ganun yun. Nakikita natin maraming mga magkakamag-anak sa eleksyon to at nagdaang eleksyon na naglalaban-laban, nag-aaway-away. O paano pag may isang pasaway? Sino magpapasunod? Ang assumption nyo, mag-uusap-usap dapat silang pamilya. Eh, hindi nga, magkakaaway nga eh. So, sino magde-decide? Kamilit?